LOL. Samantala, inilabas ng Certified DDS na si Tio Moreno kung sino ang nanalo sa bidding patungkol sa 2.3 billion pesos DepEd laptop project. Yan ay walang iba kundi ang SunWest Construction and Development Corporation ng nag-iisang one and only Zaldico. Heto at ipinakita pa ni Tio Moreno ang Notice of Award. Silipin kung gaano naglalakihan ang mga unit price. At eto nga, yung naging kaso noon ni Zaldico na DepEd laptop scam. Ano na kaya ang nangyari sa kaso na ito? Grabe kung makabato itong si Zaldico kay Vice President Sara ng putik ay siya palang may tinatago. Nako, kung mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, magbigay tayo ng reaction dito sa baho ni Zaldico mga guys. Ito, malingasaw na. Lumalabas na po yung ebidensya dito sa publiko. Yung kontrata po ng kumpanya ni Zaldico, di umano, kumpanya niya ang nanalo sa bidding doon sa laptop scam ng DepEd nung una pa. Nang hindi pa si Sara ang may hawak dyan sa DepEd. Hindi pa si Sara ang secretary. Yung laptop na scam, naalala nyo? Ito po yung pinalabas ni Senator Villanueva. Isa ito sa example, di umano. Itong dokumento nagpapatunay po mga guys na ito si Zaldico ang nanalo sa bidding ng proyekto ng gobyerno na siya ay nasa gobyerno. Di ba, Your Honor? May goodness kayong mga tulongges, di ba, Zaldico? Ikaw ngayon ang nagbabato ng putik, pero ang sinabi nila, maligo ka muna. Tama yung kay Senador Villanueva, maligo ka muna, Zaldico. Grabe yung reply mo kay Bibi Sara. Hindi namin makalimutan, sinabihan mo siyang kurap, tamad. Eto, ebidensya na pagiging kurap. Zaldico, oy, huwag kang magtago, gonggong. Eto na po mga guys, papakita na natin to, no? Hindi natin tatagalin, let's go. LOL. Samantala, inilabas ng Certified DDS na si Tio Moreno kung sino ang nanalo sa bidding patungkol sa 2.3 billion pesos DepEd laptop project. Yan ay walang iba kundi ang SunWest Construction and Development Corporation ng nag-iisang one and only Zaldico. Heto at ipinakita pa ni Tio Moreno ang Notice of Award. Silipin ninyo mga kasweet kung gaano naglalakihan ang mga unit price at ang total amount. At eto nga, yung naging kaso noon ni Zaldico na DepEd laptop scam. Ano na kaya ang nangyari sa kaso na ito? Grabe kung makabato itong si Zaldico kay Vice President Sara ng putik ay siya palang may tinatago. Isa pa lang ito sa baho ni Zaldico. At ang scam na ito sa Department of Education ay nangyari hindi pa DepEd Secretary si Vice President Sara. Kaya marahil isa ito sa hawak na ebidensya ni Vice President Sara. Ang una nung buwaya, zip ang bibig sa scam niya sa DepEd bago naging Secretary si VP Inday Sara. Isa yan sa hawak na ebidensya ni Sara laban sa kanya maliban sa NEP budget ballooning to GAA once approved since 2022. Tapos ang lakas pa ng loob na magsabi sa 51 billion pesos ni Pulong na mga gawain naman nila ay lagyan ng mga insertions ang budget sa piling agency gaya ng ginagawa nila sa DepEd. Sa mga pabor sa kanya, hayahayang mga buwaya pagdating sa GAA. No wonder kay Stel Kimbo ang gaba dili magsaba ingon ni VP Inday Sara. That's the closest thing you can do to make the people believe that Dutertes are corrupt. Ganun pa rin 2028, kulelat na naman kayo. If I were you, better game up dapat nasa 10 times ahead kayo. Kung hindi, madami na naman na ma-expose pag nanalo ang mga Duterte. Yan, klarong-klaro yan Zaldico. Di ba mga guys? Paano yan? Kung totoo man ito paano yan? Ikaw ang nagbigay ng pondo at sa kumpanya mo pinanalo. Diba? Kung totoo yan, grabe ang kapal, no?
Neta, ikaw pa ngayon ang may lakas ng loob na magbato ng putik kay BP Sarang hinayupak ka? Eto na mga guys, yung example. Pag pagalit-galit pa sila sa mga reaction nila, no? Ito, ebidensya, oh. Ang sarap na isampal ng sa iyo. Itong dokumento. Kumpanya mo raw ito. Hindi ako nagsasabi. Di umano itong dokumento. Kumpanya mo raw ito. Kasi ang hirap ng tao itong mga guys, si Saldico, na may personal ito eh. Pinailan niya ng kaso si Banat Bay. Patungkol din dito sa issue nung pinalabas ni Senator Villanueva sa Senado. Yun. Kinasuhan niya kasi sabi ni Banat Bay talagang mag-ingat tayo dito kay Saldico kasi na may personal to mga guys. Siya pa ang may lakas ng loob magdemanda sa mga tao, and yet siya ang may mga ebidensya sa mga panluloko niya sa bayan. It's very hard. Do we deserve this kind of people? Tapos, do you deserve to be called honorable mga tulongges? Ang dapat sa inyo tulongges, hindi honorable, di ba mga guys? Yan, comment naman kayo dyan at ilabas nyo ang mga gusto nyo ilabas sa mga nasa puso at isipan nyo yan, yung mga galit nyo, yung mga pagkadismayan ninyo, ilabas nyo sa comment nyo mga guys. Because that's the way you can participate and give a slap to these people. They fooled us. Itong mga tao, they fooled us. Akala nila, ganito na kabobo. Diba? Mr. Chair, asan ka na? Isipin mo, Mr. Chair, ikaw ngayon ang magpalabas ng pera ng gobyerno, tapos sa kumpanya mo, ikontrata. If that's true, then, paano yan? Lang niya, napalagpas lang ditong administrasyon na to. Ang hirap ito sa administrasyon mga guys. Ito, nagpaplastikan pa si BBM sa birthday niya pagkatapos ng concert ng Duran Duran. Nakita niyo yung mga guys? Yung mga paiyak-iyak niya, as if he cares about the people. My goodness. Lumabas nga, Mr. President, magtanong ka sa barangay kung nagugutom ba yung mga tao na yan. Di ba? Ang hirap. Ilang milyones yung mga gasto nyo dyan. Kahit na birthday, kahit na special yan, meron kang obligasyon, meron kang mandato sa mga tao. Kaya nagpa-elect ka na presidente, gonggong. Nagpa-elect ka na presidente para lang mag-concert ka dyan. Ang hirap. Kaya mga guys, itutunghayan din natin itong isang pare na meron po siyang kwento dito, no? Patungkol sa unang panahon at sa ngayon, no? Ito, i-share ko to, no? I'm not a Catholic, I am a UCCPian Protestant, but we do respect all of the religions, including Islam. We respect them. That's why I i-share ko ngayon dito kasi may mga punto din siya dito. Simple na punto, but relate ng masang Pilipino. Sana mga nanonood ngayon, marirelate nyo ito. Garantisado ko po. Kaya pakinggan natin si Father. Pag matino ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, alam niyo naman si Pangulo, pag binanggit ang pare, dumudura. Hindi naman ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ng Pangulo, pera si Bishop Perez. Naran po ba kayo? Ba't ako masasali, kapogi kong ito? Na, biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklase ko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klase ko. Walang matutunan. Nakuha niyo po bang ibig kong sabihin? Sigurado, ang mabait, ang pinsang buo, katangahan. Ako po ay isang professor din by profession. Pero isa lang ang aking sinisigurado, may matututunan ang mga bata sa akin. Kaya po, ako ay kinatatakutan pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo. Naran po kayo. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik.
Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Oy, yan yung matatapang. Yung mga hindi nakikain lang yun. Kumain lang yun ng kanin at ulam kanina. Nakakalimutan na. Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po hindi takot makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Hindi ka man tanggapin, at least nagparamdam ka. Mga Bulakenyos, mga kasama kong taga-Caloocan, Zambales, Pampanga, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pe-pressure ng kung sino, natural lang yon. Ang nami-pressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Sabi mo sa katabi, mamamatay ka rin. Og ang iyahang gaba, dili magsaba. Alright, ang ganda na sinabi ni Bishop, no? Tama din yung sinabi ni BP Sara na ang gaba dili magsaba. Dito kay Saldico. Yan, Saldico, saluhin mo ngayon ang galit ng mga taong bayan. Yun nga mga guys, no? Minsan lang tayong mabuhay. Dapat iparinig nyo rin yung part nyo. Mag-comment kayo dyan. Comment kayo kung anong masasabi nyo dito kay Saldico at sa sinabi ni Father na kinumpare niya nung panahon ni Duterte, no? Sigurado, no? Malaking diferensya. Kasi numero uno, yung political will. Tama yung political will kasi pag mahina ka, no? Katulad nito si Marcos, pag mahina ka talaga, maraming nag-aabuso din sa likod mo, no? Yung mga cronies mo nag-aabuso na kasi wala kang imik, Kung ano-ano lang yung mga rason mo, dahil na corner ka na dito sa drugs, no? Nagpapabor ka na ngayon sa mga fake news, no? Mr. President, we don't have to argue on that. Everybody knows, no? Okay lang kasi maintindihan din namin na medyo talagang tahimik ka dyan kasi alam mo na, gumamit ka talaga, no? Kaya mga guys, I don't think we deserve this kind of leaders in our country today. Especially na grabing kahirapan, no? Grabe ang mga pag-abuso sa mga tulongges na ito. Sino na lang kaya ang masusumbungan ng taong bayan dito sa mga tulongges na ganito ang ginagawa nila, no? Tama yung kay Father, kahit na konting sigaw man lang or message man lang or vlog man lang katulad na ginagawa namin, no? Maiparamdam natin na imaalma tayo, no?
Kayo mga OFW, naalala nyo nung panahon ni Tatay Digong. Diba? Nung sinabi niya na pag uuwi kayo, tapos merong sisingin sa inyo doon sa airport, sampalin nyo, sabihin nyo, sinabi ni Duterte yan na wala kaming babayaran. Diba? Naalala nyo yun? Ang ganda ng effect nun eh. Yun ang sinasabi kong political will. Takot. Mula barangay captain hanggang sa congressman, hanggang sa daga. Takot ang daga kay Duterte. Kasi may tapang eh. May tapang, no? Hindi ano si Tatay Digong, hindi siya perpekto. Wala namang perpekto. Pero ramdam na ramdam ng tao ang pagbabago, no? Pagtungtong pa lang niya, no? Ang pagbabago sa kriminalidad, sa droga, sa mga user, no? Binabas pa ninyo yung war on drugs. Maganda pa yung war on drugs kaysa ngayon na we are on drugs. Mr. President, are we on war on drugs or we are on drugs? Diba mga guys? Katawa itong mga tulunggos minsan, no? Akala nila na nabubola lang agad-agad yung Pilipino. No? Matalino na po, we're not born yesterday. Binabalik-balik ko yan kasi yung pinagagawa ninyo, kala nyo bobo ang mga tao talaga. Obvious na obvious, yung sa Kongreso, yung pag-api-api nyo kay BP Sara, yung sinasabi nyo transparency, accountability, ano pa yung mga privilege speech ninyo, mga tulunggis dyan. Baliktad. Nasaan na yung check and balance na sinasabi nyo? Eto, malaking ebidensya, malaking sampal ito sa mga tulunggis. Isipin nyo, tagabantay ng kaban ng bayan, sa kanya rin ang mga kontrata. Kaya minsan, nagpaparelax ako kasi ayaw ko bawas-bawasan ko yung mura ko. Kasi hindi rin maganda. No? Pero katulad nitong mga saldi ko, nako, itong si Kimbo, nako mga guys, kailan kaya to, no? Matrial, no? Matrial at matanong, magisa. Puro ano lang kayo dyan sa mga quadcom na yan. Puro Duterte. Adik kayo kay Duterte. Pero pag ang tao kasi walang ginagawang masama, no? Kitang-kita yung hangarin na yung malasakit, kitang-kita natin, yung pagka-pure ng pagkatao nila, no? Medyo bastos pero hindi corrupt. Hindi katulad diyan sa mga tulunggis yan, lalo na si Abante. Nako. Pastor ka pa daw o pare ka ba daw dati? Pero iba yung bash mo kay Harry Roque. Yung sinasabi niyang dapat daw ikulong si Harry Roque doon sa kulungan ng mga babae. Di ba? Kaya, salita ba yan ng isang pastor dati or pare ka ba dati? My goodness. No? You're a disgrace dyan sa Congress. Well, ang dami namang disgrace dyan. Kaya mga guys, no? Hindi tayo magpapaloko sa mga ganitong mga politiko. Maganda yung sinabi ni Father. Maganda yung sinabi niya. Tandaan natin yon palagi na sisigaw tayo at magsasalita tayo. Kasi kung tahimik lang tayo, pinapabayaan na natin sila mangurap. Pinapabayaan na natin, di ba? Kailangan din nating tumayo at magsalita against these people. Harap-harapan ng panluloko. Sige lang, this coming next election, paramdam na natin dito sa mga hinayupak na to. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. I hope you like my video and see you next time. Shout out sa mga bagong subscribers dyan, sa mga nag-comment. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa comment niyo. Welcome na welcome po yung comment nyo. Binabasa ko po yan lahat. Natutuwa po ako dyan. Ako po ay isang Bisaya. Pasensya na po kayo sa salita kong Tagalog. Matigas talaga ang Tagalog namin. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. Mabuhay po kayong lahat. And thank you for watching.